Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw nito na makasama ka po namin at salamat po sa nakarang linggo kung paano mo po ginabayan ang bawat isa po sa amin. Pinahinga po yung mga katawan po naming napapagal, kahit po doon sa pagpapagaling mo sa mga karamdaman po ng aming mga katawan. At kung paano mo po kami inilayo sa tukso, kung paano mo po pinalakas ang mga sarili po namin para labanan po yung paggawa po ng masama. Bagkus o Diyos, ginabayan mo po kami, nagpadala ka ng mga angels mo para tulungan po kami, para mapili po namin, magawa po namin yung tama kasi yun po yung pinaka gusto mo. Kasi nga po o Diyos, yung tama, yun po yung magbubunga ng tama sa buhay po namin. Kaya Ama, salamat sa araw na to na ikaw po yung pumili nito. Araw mo po ito, Panginoon, na tulungan mo po kami na maibigay po namin sa iyo yung nararapat na papurit pagsamba, lalo na po yung pasasalamat. At alam po namin, may inihanda ka para sa bawat isa po sa amin, na hindi lang po kailangan namin ngayong araw na to, kundi sa mga darating na araw, Panginoon. Kaya Ama, salamat po sa kabutihan mo po sa amin, salamat po sa pagmamahal mo po sa amin. Tulungan mo po kami, maawa ka po sa amin. Hindi po namin kaya, nakikita mo po yung kahinaan po namin. Pero o Diyos, wala pong imposible po sa iyo. Kung kami po'y magtitiwala po sa iyo, O Diyos, kami patuloy na magtatagumpay. Kaya ngayong umaga, O Diyos, tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pasasalamat at tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sabi sa awit 40, chapter 40, verse 1 to 3, awit, chapter 40, verse 1 to 3, sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay, ang aking panaghoy kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniyahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay ng buhay ko. Isang bagong awit sa aking itinuro, papuri sa Diyos, ang awit ng puso, matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Amen.
desire and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. And I long to worship thee.
in Christ the Lord. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Ama, salamat po sa katotohanan na kuminsan po kailangan po naming manahimik para marinig po namin yung malit na boses mo po. Pero salamat po, O Diyos, na kahit wala po kaming ginagawa, hindi po nakaalis sa amin ang paningin mo. Binabantayan mo po kami, tinitingnan mo po kung ano po yung kulang po sa amin, na kahit po kuminsan lumayo po kami sa iyo, sa oras na bumalik po kami sa iyo, O Diyos, hindi ka po nanunumbat. Parati mo po kaming wini-welcome at salamat po dahil hindi ka po titigil. Aantayin mo po kami. Aantayin mo po kaming bumalik po sa iyo. At salamat po, Diyos, sa umagang ito dahil kasama ka po namin, datalam po namin, may ginawa ka na. Hindi pa po kami nagsisimula, may ginawa ka na sa buhay po namin. Dahil bago pa kami isilang, O Diyos, may magandang plano ka na po sa buhay po namin. Salamat po, Diyos, dahil mararanasan po namin at magiging saksi po kami ng kapangyarihan mo, pati na po yung mga ginagawa mo pong miracle sa buhay po namin. Kaya Ama, ngayon po gusto ka po naming sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Tulungan mo nga po kami, ingatan mo nga po kami, palibutan mo po kami ng iyong mga angels. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning. Magandang umaga at salamat sa Diyos dahil kasama na naman natin siya. At salamat sa Diyos na kahit anong gawin natin, hindi siya titigil. At salamat sa Panginoon na yung pagmamahal niya kailanman hindi man natin maintindihan, ito'y nararamdaman natin. At salamat sa Diyos na pangako niya, tatapusin niya anuman yung sinimulan niya sa buhay natin. Kaya salamat sa 2021, meron tayong patutuo, meron tayong testimony na naranasan natin yung buhay na Diyos. Hindi natin makakalimutan yung mga ginawa niyang kabutihan at hanggang ngayon nakikita natin yon. Kaya meron tayong ikukwento
meron tayong kukwento pagdating ng 2022 kasi para sila din, magkaroon sila ng pag-asa na merong Diyos na pwede nating asahan, merong Diyos na nagmamahal sa atin. At salamat sa ICF na pinatunayan ng Diyos na kahit wala tayo, itutuloy niya anuman yung plano niya maganda sa lahat ng mga taong nilikha niya. Kahit na anong gawin nila, isara man ang simbahan, ipagbawal man ang pag-worship, alam natin na gagawa ang paraan ng Diyos, naranasan natin kahit sa mga bahay natin, malilit na cellphone, umahayag pa rin ang Panginoon sa mga TV natin. Tunay nga sinabi niya, inihanda na niya ang lahat. Bago pa mangyari ang lahat, God already prepared in advance sa lahat ng mga taong nagmamahal sa Kanya. At naranasan natin ito sa ECF na hindi siya nagkulang man lang. At sana patuloy nating tandaan yung katapatan ng Diyos na kahit wala tayo, patuloy na aalagaan niya yung kanyang simbahan, patuloy na aalagaan niya yung kanyang templo, at lalo na tayong mga tao na mahal ng Diyos noon pa. Bago pa niya nilikha ang langit at ang lupa, tayo na yung nasa isip niya. Kaya ano man na mangyari, ano man ang gawin natin, nandun pa rin yung pagmamahal niyang yon ay ipapadama niya sa atin. So ano ba yung kasalanan? Parati nating naririnig. Ano yung kasalanan? Lalo na hindi lang yung kasalanan mo sa akin o yung kasalanan ko sa iyo. Ano ba yung kasalanan sa Diyos? Siguro importante na maintindihan natin ano ba talaga yung kasalanan. Para hindi lang makaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan, kundi makita natin na lahat tayo ay makasalanan. Hindi pinag-uusapan yung maraming kasalanan, konting kasalanan, kundi pinag-uusapan sino yung nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Kaya alam ng Diyos yun, kaya gusto niya ayusin niya yung buhay natin kasi mahal nga niya tayo. So ano yung kasalanan? Sa Genesis chapter 3, isa siguro sa pinaka-importante, lalo na sa akin, pinaka-importanteng chapter sa buong Bible na 66 books. Bakit kamo? Dito ko naintindihan bakit ganito yung trato ng kapatid ko, bakit ganito yung trato ng taong tinulungan ko, bakit ganito yung trato sa akin ng taong minamahal ko. Dito ko naintindihan, magmula nung maintindihan ko ito yung isa sa pinaka-importanting chapter ng Bible. At kung gusto mong maintindihan, ano yung nangyayari sa mundo, anong nangyayari sa pamilya mo, anong nangyayari sa sarili mo, nandito yun Nandito yon na kaya pinipilit natin na sinasabi na ano yung simbahan ninyo, full gospel. Ano ibig sabihin ng full gospel? Ang full gospel, naniniwala ka doon sa Old Testament at New Testament. Kasi may mga bagong Christians ngayon, parang New Testament believers lang siya. So yung full gospel, ito yung beauty nun. Maintindihan mo yung buhay kapag dinaanan ng putong Genesis chapter 3. Remember chapter 1 and 2, ito yung nag-create si God ng lahat, di ba? Lahat. At nung nag-create si God ng lahat, tayo yung nasa isip niya, kaya doon sa creation, pinakahuli niyang nilalang, ay yung tao. And then God see to it na bago niya ginawa yung tao, pinilit niyang kumpleto lahat ng pangailangan ng tao, hindi lang doon sa pangailangan niya, kundi gusto ng Diyos maging masaya yung tao. Remember kahit sa New Testament sinabi ni Jesus, dumating siya hindi para pahirapan tayo, dumating siya para bigyan tayo ng buhay na ganap. Kaya lang siyempre, meron siyang kalaban. Sinong kalaban niya? Yung demonyo. Sino gagawin ng demonyo? Tutuksuin tayo para hindi mangyari yung layunin ng Diyos sa atin na napakaganda. So dito sa Genesis 3, dito natin makikita, ano ba yung kasalanan? Bakit ba merong tayong mga leaders na pinag-pray naman natin, na binoto natin, tinulungan natin, kinampanya natin? Ano yan? Graduate na mga magagaling na university, hindi lang sa Pilipinas, nag-Harvard pa yan, kung ano man university maganda sa Amerika. Galing sa Buena de Familia, edukado. Tapos makita mo, dissenting tao, bakit nagnanakaw? Bakit nagkukurap? At dito mo makikita yung dahilan. At pag nakita mo yung dahilan na yon, ang kagandahan doon, yung taong yon, ano mang sama doon, actually mamahalin mo siya. Kaya dito sinasabi ng Diyos, mahalin mo kahit na yung kaaway mo, kasi naintindihan mo. And then pag naintindihan mo, maintindihan mo yung sarili mo din, di ba? Kaya sabi ni Pablo, bakit yung hindi ko dapat gawin, siya ginagawa ko?
At bakit yung dapat kong gawin, hindi ko nagagawa? And then dito mo rin sa maintindihan, ganun pala. So mangyayari, magiging gentle ka sa kapwa mo, magiging gentle ka rin sa sarili mo, na alam mo na merong dahilan kung bakit ganito yung nangyayari sa'yo. Sabi niya sa Genesis 1:31, di ba? Pagkatapos lumikha ang Diyos, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa. At lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Di ba after nito, on the 7th, after nito, nag-create siya ng tao, di ba? And then 7th day, nagpahinga siya. And sa English, ito yan sabi niya, God saw all that He had made, and it was very good. Di ba? Totoo naman yun Perfect. Perfect. Hindi lang yung Eden ang perfect. Everything God created. Sabi niya yung isda sa mga tubig, sa mga dagat, hindi mo mauubos. Yung mga halaman, mga hayop, hindi mo mauubos, di ba? Pero bakit? Asan ngayon yon? Na yung mga ilog halos wala ng tubig, di ba? Dito makita mo, pag binuksan mo yung bintana natin dyan, hindi ka makakita ng kung kilala mo pa sila Tarzan, di ba? Nakita mo may jungle. Dito ang jungle dyan, concrete jungle. Jungle siya pero puro mga bato. Wala na yung mga puto. Anong nangyari? Nung ginawa ni God ang lahat maganda, kumpleto. Lahat ang hahanapin mo, nandyan. Actually, hindi mo kailangan magtrabaho, di ba? Hindi mo kailangan magganito, gumawa ng temple para mag-worship ang Diyos. Hindi mo na kailangan. Kasi nandiyon ang Diyos mismo. Hindi mo na kailangan magbasa ng Bible kasi kausap mo mismo yung Diyos. So wala ka nang dapat gawin kundi mag-enjoy ka na lang kasi nasa paradise ka nga. Remember, sabi nga ni Jesus doon sa magnanakaw, doon sa pinako siya, doon sa kanan niya. Sabi niya, Panginoong Yesus, pag pumunta ka ng langit, huwag mo ako kakalimutan ha. Anong sabi ni Jesus doon? Today, you will be with me in paradise. Ganito yung nilalang ng Diyos maganda, pero anong nangyari? Na dapat nandito lahat yan, nandito lahat. Ngayon, may makikita pang maganda yung pang hindi naabot ng tao. Ngayon, pang naabot ng tao, lalo na yung mga turistang katulad natin, hindi na magtatagal, makita mo, wala na yung beauty yun na kinreate ng Diyos. Ang kapalit nyon ngayon, bakit ganito yan? Mga sakit, mga COVID, kadumihan, di ba? Gutom, mga pain, mga hindi lang sakit ng ipin, lahat ata ng klaseng pain. Meron na, di ba? Lahat ng mga paghihirap at pati na lalo na yung kamatayan. Dati wala namang kamatayan. Kaya lang, sinabi na ng Diyos, naintindihan na natin yun, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung hindi nagkasala sana, wala sanang kamatayan, di ba? So ibig sabihin, forever tayong mag-i-enjoy, hindi mo kailangan magtrabaho, hindi ka mamamatay, wala sakit, walang dumi, walang virus, hindi ka iiyak, hindi ka malulungkot, wala lahat yun. Pero bakit anong nangyari? Anong nangyari doon sa ginawa ng Diyos na maganda? Ngayon kinatatakutan natin na merong babaksak sa earth natin para magunawang mundo. Pero alam natin, pag binasa mong Bible, hindi yan. Hindi yan ang pagiging magunawang mundo. At marami tayong natutunan na hindi yan yung kinatatakutan natin, hindi yan. And then kinatatakutan natin yung sinasabi nilang solar flare, di ba? Na ito, napakaliit na illustration ng artist. Kapag tinignan mo yung earth dito, ito yung sun, alos hindi mo siya makita sa liit. So may imagine mo gano'n kalaki yung sun. Medyo hindi nakuha ng photographer dito. Maliit na maliit lang to kumpara mo dito. Pero anong kinatatakutan natin? Karamihan kinatatakutan, hindi yung magunawang mundo Anong kinatakutan? Mawawalan na signal. Mawawalan daw mga cellphone signal. Imaginein mo, sabi ko yung kinatatakutan, mawalan na signal Katakutan mo dapat magunawang mundo. Kaya lang, pag alam mo yung sinabi ng Diyos, hindi sa ganun siya matutunaw, hindi pa ngayon. Kasi nandito pa tayo, di ba? May mga mangyari pang rapture, may mga tribulation pa, at alam natin hindi pa yan. Pero, again, hindi mo siya may iwasan, mag-create ng takot sa dibdib mo. So, nandyan na yung mga extreme, di ba? Sobrang init, makita mo, milyong-milyong hektarya na susunog sa isang lugar. Paano mo i-explain yan? Makita mo yung mga baha dating hindi bumabaha, yung mga ipo-ipo na yung mga bagyo-bagyo na, mga earthquake na yan, mga tagtuyot na yan, hindi mo na maintindihan ano nangyari. Ano nangyari sa mundo na sabi ng Diyos, nung pinagmasdan ng Diyos ang kanyang nilikha, sabi niya, it is very good, magaling. Pero anong nangyari? And then makita mo ngayon, yung mga moralidad ng tao. Di ba? Moralidad ng tao, makita mo, nililegalize na yung abortion. Makita mo, meron ng same-sex marriage.
Di ba? Makita mo, meron na silang itong in vitro fertilization, na pag-aralan na natin yan. Imagine mo, gusto mo magkaanak na hindi na bunga ng pagtatalik na mag-asawa. At ang pinaka karumal-dumal na paraan na yan, kukuha sila ng dalawang cell na buhay, yung parang binhi ng magiging baby. Kukuha sila ng dalawa na mabubuhay yung dalawang yon. Pero, ang gagawin nila, pag nilagay na sa babae yon, papatayin yung isa. Kasi kung hindi dalawa yung parang kambal, so papatayin yung isa. Bakit gagawa sila ng dalawa? Para siguradong manganak yung gusto nilang manganak. Kaya pwede na nga mag-asawa yung parehong lalaki, pwede sila magkaanak. Mag-asawa yung parehong babae, pwede sila magkaanak. Pero ito ba yung dinisenyo ng Diyos? Ito ba yung ginawa ng Diyos? At bakit makita mo ngayon, di ba? Okay na yung magsama kayo na walang kasal. Okay lang. Kaya makita mo mga bata, iba na yung apelyido, iba na yung mga, pag tinignan mo yung birth certificate, makita mo ang apelyido ng nanay. Bakit nangyari yan? At anong nangyari? Na dati itong taong ito, nilalang ng Diyos, ginabayan ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, nasa paraiso siya, binigyan niya ng karunungan lahat-lahat. Anong nangyari? Ngayon, makita mo, hindi lang COVID, hindi lang diabetes, hindi lang pneumonia, hindi lang nagdadialysis, sakit sa puso, euthanasia, cancer, yung Spanish flu, hindi lang yung COVID yan. Hindi lang yung Spanish, meron pang black death na sinasabi nila. At alam mo ito? Euthanasia. Ginagawa ngayon, imaginein mo yung euthanasia na yan. Anong ginagawa yan? Mercy killing. Nilagay nga yung death penalty. Ang death penalty, kaparusahan ng kasalanan niya, na nangangailangan ng kaparusahan ng kamatayan. Anong ginagawa? Lethal injection. The same. Wala na akong pera, wala na akong isusustain doon sa tubo ng nanay ko, tatay ko nasa ospital, tanggalin ko na lang yun o saksakan namin ng drug na pangpakamatay. Peaceful na mamatay siya. Ano nangyari? Na itong buhay na binigay ng Diyos, tapos ikaw na tao ang kikitil ng buhay niya? Kasi sabi mo, yung nanay mo, brain dead na. So gawin mo na lang, turukan na namin doktor, sabi, turukan na lang namin ng mamatay siya ng tahimik. Imagine mo yun, ito yung mga taong ginawa ng Diyos, ito yung mga taong binigyan niya ng paraiso. And then tayo, Christian ako, Christian ka, sabihin natin, hindi naman ako gumagawa niyan . Ngayon kapag pinarusahan ba ng Diyos ang Pilipinas, exempted ka? I don't think so. Hindi ka exempted, damay ka doon, maaring meron ka lang pabor, pero kasama ka doon sa paparusahan na yan. At hindi lang yan, marami pa dyan na tinotolerate na natin even though we are Christians. Ano magagawa ko, Pastor? Di ba nalangin ka? Ano magagawa ko? Humingi ka ng tawad sa Diyos. Hindi lang sa sarili mong kasalanan. Hingi mo ng tawad yung kapitbahay mo. Hingi mo ng tawad yung kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Alam mo na patuloy sila nagkakasala, pero at least sa'yo man lamang, merong mananalangin sa pamilya mo. Sa Bible Baptist Seminary Institute, isa sa mga Bible seminary na pinag-aralan ko nung una, first time mag-una. Alam mo, matanda na ako mag-aral. So, siyempre, mahilig ako mag-aral, masipag ako mag-aral. So, maaga akong pumapasok sa school. Kaya lang, kahit maaga ako, nakalimutan ko, yung mga kaklase ko, nakatira sila sa dorm ng school. So, siyempre, mas maaga sila sa akin, di ba? Pero ako, nagagaling pa ako ng, I think, Moro nga noon o Ortigas. So pagdating ko doon, pagpasok sa classroom, siyempre tayuan sila mga estudyante, good morning sir. Anong sir? Kaklasin niyo ako . Hindi ako teacher, kaklasin niyo ako. Pero anyway, kaya ako kinukwento dito. Dito ko narinig, first day ng klase ko sa Bible School, sabi ng teacher namin na foreign missionary, na nagtuturo siya, walang sweldo, missionary nga siya, di ba? And then sabi niya, it is impossible na mabuhay kang isang Kristiyano. Naguluhan na ako, kaya nga ako nag-aaral ng Bible School, gusto kong matuto gusto kong malaman katotohanan. Pero ano pala yung struggle ko na imposible parang mabuhay ng buong Kristiyano? At dito ko naintindihan. Hanggang ngayon naintindihan ko yung sinabi niya at nalaman namin ang reason nun after ng 1 semester. Man was created in the image of God. Anong nangyari? Anong nangyari sa tao na nilikha ng Diyos, di ba? Na ano yung nangyari na dati maganda siya,
Tapos makita mo ngayon siya mukha na siyang pasas, di ba? Dapat, dati ang ganda niya, parang sabi nga nila sa mga babae nung panahon namin, Coca-Cola body. Di ba? O ngayon, para na siyang hindi ko na sasabihin. Sabi, hindi na siya Coca-Cola body, sabi niya, basta para siyang we are created supposed to be in the image of God. Asan na yung image ni God yon? Parang grabe na yung corruption. Corruption na ginawa, of course, hindi actually, do not blame yourself Hindi lang ikaw kundi yung mundong kinagagalawan natin. Yung impluensya ng magulang natin kuminsan, kamag-anak natin, yung community natin, yung environment natin, o yung buong mundo natin in general. Kaya sabi nga ng Panginoon, sabi niya, huwag kang makiayon kasi sa takbo ng mundo. Bago sabi niya, hayaan mo ang Diyos, baguhin niya itong kaisipan natin kasi dito siya nagsisimula. Para pag binago mo yung kaisipan mo, sabi niya, malalaman mo kung ano yung magandang gusto ng Diyos. At pag nalaman mo yon, of course, meron kang choice na subukan mo yung pinapagawa niya sa iyo at ang mangyayari, bibigyan kanya ng kapangyarihan para magawa mo yung kagustuhan ng Diyos. At yun ang magdadala sa iyo doon sa tamang lugar na ito pala yung gusto ng Diyos na maging buhay ko. Ayaan nyo lang siya hanggat hindi lang siya maingay. So, do not be distracted. And then, bakit dapat, di ba, ang sabi ng siyensya ng mundo, sabi ng yung law of evolution, di ba? Dapat law of evolution, ngayon baby Christian ka, dapat may mga time na hindi ka na baby Christian. Sabihin na natin teenager Christian ka na, hanggang sa maging matured Christian ka, di ba? Then parang pa-improve. Bakit parang pa-improve? Pero bakit nangyari? Ba't kayong puro pabagsak? Puro pawala. Puro pawala. Dati ang ganda-ganda na ugali mo. Dati masunurong ka sa nanay mo. Ngayon, kung sumagot ka sa nanay mo, nag-aral ka lang ng konti, nakaalam ka lang ng konting English, kung sumagot ka sa nanay mo, parang hindi kayo sinilang ng nanay mo, para ka lang kabutiban o lumitaw sa mundo. So bakit pa bulusok? Hindi lang yung moralidad ng tao, hindi lang yung karakter niya, kundi pati na yung physical na mundo natin ay iba na talaga yung nangyayari. Bakit pa bulusok? No wonder kahit yung COVID, kung titingnan mo yung pre-COVID, paganyan tayo Hindi na tayo, uncontrollable na tayo. Kasi ang daming pera, ang daming trabaho, kaya ang mga nagtatrabaho, matataas ang ere sa mga employer. Kasi ang dami mo makitang trabaho. Tapos makita mo, katambak yung mga nagtatrabaho sa abroad, di ba? Makita mo yung rep mo, puno-puno ng chocolate, bigay na mga galing abroad, di ba? Ang daming ganun. So makita mo, hindi na tayo napapahinga. At pero makita mo yung bahay. Nagkikita sa bahay, hindi na sabay-sabay kumakain, pero yung trato nila sa bawat isa, wala na. Di ba? Away-away na. Kung sigawan yung tatay, ganun na lang. Kung sagutin yung nanay, ganun na lang. Kung sagutin si pastor, ganun na lang, di ba? And then pag tinanong mo, puro kasinungaling. Anong nangyari? Kaya no wonder, sabi ni God, slow down, stop muna. Pero pag hindi tayo nag-ingat, ang sabi ng Bible, it will return with vengeance. Ano yun? Mas masahol pa doon sa dati. Nakuha nyo? Pag hindi natin nakuha yung lesson nitong COVID na to, yung positive lesson na tinuturo ng Diyos, we will go back mas worse pa sa dati. Ang sabi nga ng Diyos, di ba? Nilinis yung puso mo. Wala na yung demonyong nag-iisa doon na nagtutukso sa'yo, nagpapasira ng buhay mo. Pero pag nawala yan, malinis yan. Itong demonyong ito, wala siyang mapuntahan. Babalik siya. Anong sabi niyang Bible? Sabi ng Diyos, may kasama siyang 7 demonyo. So, yung kalagayan mo before, it will become worse. Ito yung nangyayari. Umaasa ka ng magiging mabuti? I don't think so. It will become worse and worse. Yung pinag-aralan natin last week, the same. Hanggang sa dumating yung final Antichrist. Hindi mo sasabihin, bukas magiging mabuti. I don't think so. May mga bagay magiging mabuti, pero it will become worse. Kaya lang, ang kagandahan lang, merong Diyos na may control. Kung lalapit ka sa Kanya, walang hindi siya kaya. Kaya lang, dalawa yung choice natin Mas madali ang lumapit sa demonyo. Bakit ka mo? Yung demonyo, kukonsintihin ka. Kahit na gumawa ka ng masama, gusto nga niya yun, kakampihan ka pa nga niya Pero ang Diyos hindi. Bakit ka mo? Bakit ayaw niya gumawa ako ng masama? Kasi yung gagawin kong masama, magbubunga ng masama. Alam ka na magbubunga ng pakwan yung kamatis, kawawa naman yung puno, di ba?
nakamatis siya tapos ang laki ng mga bunga niya. Hindi ganon. Pag nagtanim ako ng mabuti, aani ako ng mabuti. Itong sinasabi nating technology. Maganda siya in a sense kahit ako. Kaya kong mag-stay dito actually nasubukan ko na, kaya ko mag-stay dito, wag sana ako malaglag, kaya ko mag-stay dito na ilang buwan na hindi ako bumababa. Because of this technology, kaya lang, hindi tayo nag-ingat. Actually, ito rin yung bunga. Ito yung nagtulak sa atin. Ito yung sinasabi ng Panginoon na pamantayan ng mundo o huwag kang makiayon sa takbo ng mundo. Anong inintroduce ang mundo? Di ba? Ikaw na asawa, lalo na ikaw na babae na dapat ikaw nagluluto. Eh di pa instant ka na lang, di ba? Instant ka na lang. Ikaw naman na lalaki, isa ka pa rin, di ba? Gusto mong instant baby, meron din naman, di ba? Maghanap ka ng girlfriend mo, may anak na. Yung ganun, kinondisyon tayo doon sa instant para hindi natin alam, hindi lang nako-compromise yung kalusugan natin. Ano yun? Domino effect yun. Makita mo pati pera ng gobyerno, saan napupunta? Sa mga gamot na di naman natin kailangan yun. Tapos, ang dami mo makukuha ang libreng gamot, lalo na pag senior ka, ang dami mo makukuha ang libreng ng gamot, pero ang hirap mo makakuha na libreng pagkain. Di ba? Tapos para makalibre ka ng sine, antay mo maging 60 ka. Di ba? Yung mga ganon. Pero sabi ng itong siyensya itong advancement, technology na yan, kapag hindi ka nag-ingat, lalo na kayong mga magulang. Alam mo sa study nila, of course, takbo ng mundo, kailangan nilang online class. Alam mo, para magka-cellphone ng isang bata, 17 years old and above. Yung conservative sa kanila, 14 years old and above. At nakikita nyo, kung hindi kayo magbubulag-bulagan, kayong mga magulang, nakikita nyo yung ginawa nyo sa mga anak nyo because of cellphone. Hindi na yan hindi na yung susunod sa'yo. Matututo na magmura yan. Kasi araw-araw yan, nagkikipag-away yan sa online. So kung away ang inahanap mo, hindi ka mananalo sa anak mo. Araw-araw yan, naglalaro siya ng laban sa online at nananalo yan, may gantimpala pa yan. Tapos ikaw aawayin mong anak mo, hindi ka mananalo. Sino may kasalanan nun? Ikaw. Tapos pag nasira yung anak mo, iiyak-iyak ka, susumbong-sumbong ka, sinabihan ka na. Hindi, kung kailangan niya ng cellphone o mag-module ka na lang, without cellphone, iligtas nyo yung mga anak ninyo. Kasi hindi yan, kailangan pa ng prueba yan at alam ninyo, marami ng sinira yan. Ang Bible, kumpleto siya ng manual. Parang TV. Pag bumili ka ng TV, lalo na kung galing ng Japan yan, mabuti na lang yung mga noodles galing Japan, kahit di mo basahin yun, okay lang yun. Pero bumili ka ng TV galing Japan, bigla mo na lang sinaksak yan. Para ng New Year, di ba? Para ka nagkaroon ng New Year sa bahay mo, sabugan yan, di ba? Kasi hindi mo binasa yung manual. So the same sa buhay natin. Binigyan ka ng salita ng Diyos, ayaw mong basahin, and then nagkaganito yung buhay mo, hindi ka mawala sa kahirapan, hindi ka mawala sa kamangmangan, because hindi mo binabasa yung instructions. Hindi naman sinasabi ni God na huwag ka nang gumawa ng anything, magbasa. Hindi naman eh. Kung isang cup Jollibee rice na gano'n, kakainin ko, lalakas ako, gano'n lang yon. Kung kakain ako, magbabasa ako ng konti ng salita ng Diyos, meron akong energy para sa araw na ito. Ito yung sinasabi na ng Diyos na kumpleto siya. Pero pag hindi mo binabasa yung manual, hindi ka lang maliligaw. Mapapahamak ka talaga. Ano yung kasalanan sa Diyos? Tingnan natin yung sa Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Pero actually, if you have time, you read the whole chapter better. Ang chapter 1 and chapter 2, ito yung creation, di ba? And then dito, maintindihan natin anong nangyari, ito yung sagot dito. Kung bakit ganito yung sitwasyon natin na dapat kamukha tayo dun sa panahon nila Adan at Eva. So pwede tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at basahin natin sabay-sabay yung Genesis chapter 3, verse 1 hanggang 7. Genesis chapter 3, verse 1 hanggang 7. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin
man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakainin kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay pinakamaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hangang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din dito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Ama naming Diyos, salamat po sa salita mo. Tulungan mo po kami, O Diyos, na sa pamamagitan po ito, O Diyos, ay makita po namin yung kabuuang sitwasyon po namin na ito kuminsan may mga tanong po kami, dito po yung magiging kasagutan. Dahil sabi mo nga po, O Diyos, ang salita mo ay kumpleto at ang sabi mo nga po, O Diyos, ang lahat ay mawawala, pero ang salita mo lamang po ang matitira. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. So ano yung kasalanan sa Diyos? So malinaw doon, hindi mo na kailangan ng komentary, binigyan sila ng utos, sinuway. As simple as that. So alam na natin ano yung dapat na gawin natin ng tama, pero ginagawa natin yung mali. So no wonder ang bunga nun ay magiging mali. Sa Romans 5:12, sabi niya, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So dahil sa kasalanan ng isang tao, so naniniwala tayong namana natin yon kung bakit yung sumpa. Sabi nga yung sumpa, paparusahan ka, tapos paparusahan pati yung anak mo, yung anak ng anak mo, tapos yung anak ng anak mo. And then kung nagkasala pa yung anak ng anak mo, paparusahan din yung anak ng anak ng anak ng anak ng anak mo, di ba? So walang katapusan, ito yung sumpa. Pero sinabi ng Diyos kapag yung parusa, meron siyang hangganan. Pag pinarusahan, hinatulan ako na 5 taon pagkabilanggo, 5 taon, tapos na yung parusang yon. Pero yung sumpa, sabi niya, patuloy na patuloy. Pero sabi ng Diyos, gumawa siya ng paraan para maputol yon. Kung nandito ka, kahit nakikinig ka sa live streaming, baka ikaw yung gagamitin ng Diyos. Kasi sabi niya, kung merong isang tao, maniwala sa akin, sabi ng Diyos, yung sumpang yon, mapuputol magmula sa taong yon hanggang sa 1,000 henerasyon niya. Yung anak mo, of course, tinuro mo sa anak mo, yung anak mo ituturo niya sa anak mo. So mapuputol yung sumpang yon. Bagko sabi niya, sa 1,000 darating na generation, sabi niya, pagpapala ang ibibigay ko sa mga yon. Kaya kung nakikinig ka ngayon, baka ikaw yung puputol sa generational sin ng pamilya mo. Yung sumpang yon, baka ikaw ang pumutol doon. Kaya napaka-importante mong makita mo at maunawaan mo, mabless ka ng salita ng Diyos. Wala pang masamang kaisipan nung araw bago yung kasalanan. Hindi mo kaya ngayon i-practice to. Hindi mo kayang i-practice sa natin na paano mo lilinisin yung isip mo ng walang masama. Kasi hindi natin naranasan. Pero sa kanila, wala silang bad thought. Walang mali siya. Kaya nga kahit tubad sila, hindi sila nahihiya . Wala silang wala silang inggit, wala silang selos, wala silang iniisip na masama ng anuman, hindi yung pati sa kapwa nilang masama, wala sila kasi malinis ang kanilang kaisipan. Romans 12:2 sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, bagkus ayaan mo ang baguhin ng Diyos ang iyong kaisipan. Ito yung susi noon. Hindi natin kayang baguhin to. Kaya natin kontrolin for a while, pero ang pinaka-the best makontrol mo yung kaisipan mo, yung salita ng Diyos. Paano mo gagawin yung salita ng Diyos? Yung sinasabi niya, you meditate, you memorize the Word of God, iniisip mo yung salita ng Diyos, ito yung makokontrol mo ng mga yan. Yung mga masamang yan. Pero kapag hindi mo pinractice yun, hindi mo kaya . Alam mo yung pinapakain sa isip natin ng Netflix, ng mga games na yan, ng mga lahat ng binabasa mo, mga comics, mga anuman yan,
ito yung pinifeed mo sa mind mo at ito yung talaga nagpapagawang basura o marumi sa kaisipan. And then sa part B, sabi niya, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Tunay na nagkasala sila, patunay na nagkasala sila sa Diyos. Ano yung proof? Huwag nyo nang ahabulin kasi huwag nyo nang ahabulin. No? Ano yung ebidensya na nagkasala sila sa Diyos? Siyempre kapag nagtanim ka ng mabuti, anong ebidensya nung may bunga? Ang bunga, ito yung ebidensya niya. Sa 16a, sabi niya, ang babae namang ito ang sinabi. Ito yung curse. Ito yung, ang gusto na ngayon, parusa. Pero actually, ito yung sumpa. This is a curse. Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin. Sa panganganak, sakit ay titiisin. Ano yung stand ng modern woman ngayon? Millennial woman? Kaya kong iwasan yan. Ipon lang ako ng 40,000. Cesarean ko lang yan. Kita mo yung epekto ng pinarusa ng Diyos, dapat danasin mo, ikaw naman ngayon, ano yung nagtutulak sa'yo? Ayaw kong danasin yan. I have choice. Magpapasesaryan ako. Marami akong pera. Hindi ko alam kung ano yung consequence sa Panginoon nito. Hindi ko alam, hindi ko sinasabing mali ito o tama yon. Pero ang sinasabi ng Diyos dito, dapat mong danasin ito. Bunga ng pagsuway mo sa akin. And then namana natin ito doon sa unang taong nagkasala sa Diyos. And then sabi niya, part B, ang asawang lalaki iyong nanasain. Pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Ano yung modern woman? Wala na. Kulang na lang damitan niya ng damit pambabae o saya yung asawa niyang lalaki. Kita mo yung dominant ngayon. Nalat ito paglabag sa salita ng Diyos. Nasabi niya, hindi lang nanasain, pasasakop ka. Hindi na magpapasakop ngayon. Makita mo ang karamihan babae nagtatrabaho tapos ang lalaki nasa bahay, kulang na nga lang suotan ng saya. At alam mo, pag naririnig ko sa mga lalaki, anong tawag sa asawa nilang babae? Commander. Kasi siyang nasusunod. Siyang nasusunod. Pinarusahan na nga ng Diyos, sinumpa na nga ng Diyos, hanggang ngayon patuloy na sinusuway natin ang Diyos. God is a God of order. When you put things into order, aayos ka. Kapag ginulo mo yung buhay mo, wala sa ayos, then mag-expect ka magiging maayos ang buhay mo? I don't think so. Tayo ang gumugulo sa buhay natin kasi nagbigay na ng instruction. Sige, okay, sabi niya, nagkasala ka na, given na yon. Okay, para magkaayos tayo, o sige, ito na lang yung parusa ko sa'yo. Hanggang ngayon, sinusuway natin yung parusang yon. Kasi nga, ano yung meron tayo na pinagmamalaki natin sa Diyos na, hindi, ito yung choice ko, ito yung gagawin ko. And then you are telling me you're a Christian? Ito yan eh. Pinagmamalaki mo na Kristiyano ka, nasa puso mo si Kristo, and then simpleng utos ni Kristo, dahil sabihin mo sa akin na, Pastor, Old Testament na yun, hindi na yun uso. Ha? Iba na pala yung Diyos natin ngayon. O iba na pala yung Diyos mo. Utos ng Diyos sa babae ang magpasakop sa asawang lalaki, mahalin ang asawa. Kahit sa lalaki, simple na lang yung utos sa'yo, mahalin mo yung asawa mo eh. Diba? Hindi ka na nga marunong magpasalamat doon sa linuto niya, kahit di masarap, niluto niya yun eh. Hindi ka na nga marunong magpasalamat. Ano pa? Alam mo yung darating ka sa bahay mo, na hindi mo lang ma-appreciate yung ginawa ng asawa mo, na pag nagutom ka, may pagkain ka, malinis ang bahay mo, maayos yung mga anak mo, tapos yung mga homework ng mga anak mo. Diba? Na mas minamahal mo pa, ikaw na lalaki, minamahal mo pa yung mga kabarkada mo, lalo na yung si Miguel, di ba? Hindi hindi yung si Angel Miguel, yung ibang Miguel, di ba? So, ito yun eh. Napakasimpleng inutos ng Diyos para lang maging may harmony sa relationship. So, kahit ngayon, ibalik mo yon. Meron kang role ikaw na babae, meron kang role na ikaw na lalaki. Huwag niyong alu-haluin yon.
Because God is a God of order, kaya gusto niya maayos. O yan ang sayo, ito yung sayo, ito yung sayo. Ito yung maayos ito. And then, when we do that, ang blessing ng Panginoon, hindi magkakasya sa lalagyan mo. Remember what He promised? And then itong isip mo, magiging malinaw yan. Hindi ka magkakamali, hindi magkakabuhol-buhol dyan. Walang papasok na masama yan. Kasi sinasabi ng Diyos, let every thought be captive in obedience of God's word. Susundin mo lang yun, napakasimple lang eh. O, paano mo ipapractice to? Ikaw na lalaki, mahalin mo ang asawa mo. O simulan mo, pinakamahirap, simulan mo pag nag-aaway kayo. Di ba nag-aaway kayo, murahan kayo ng murahan? Ikaw na lalaki, I love you. Ganun ka, subukan mo. And then makita mo in everything, madali na sabihin yung I love you, salamat sa ganon, di ba? So ikaw naman na babae, ganun nga, magpasakop ka, na kung minsan nagsalita lang ng one syllable yung asawa mong lalaki. One syllable. Ano yung one syllable? Parang, ganun lang siya, Ikaw parang gumawa ka na ng telenovela, di ba? Nagsalita ka ng telenovela. So sabi niya, pasakop ka, pakinggan mo yung asawa mong lalaki kasi meron siyang gustong gawing pangarap sa buhay niyo. Parusa naman sa lalaki, sabi niya, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, namanan ng nating mga lalaki. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, na iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Hindi masama makinig sa asawa, pero yung pangit na yung pinapagawa ng asawang babae, dapat hindi ka sumusunod. And beside, ang leadership talaga, it's not because meron ng women's lib, meron ng equal rights, pero ang talagang sistema ng Diyos, ang leader talaga, yung lalaki. Kaya sa ating mga Pilipino, mas madali siyang intindihin eh. Yung asawang babae siyang haligi ng tahanan. Tapos yung babae siya yung ilaw. Pero ngayon ikaw na lalaki. Dapat haligi ka, di ba? Yun na nga, di ba? Ikaw na nagsabi nun, di ba? And then 18, mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Dito pa lang. Yung sinasabi sa New Testament, naintindi natin, na-memorize natin na lahat ay nagkasala. Walang isa man sa atin ay naging matuwid sa paningin ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang yung kamamatayang physical, kundi yung kamatayang spiritual, o habang buhay ka, mamamatay yung kaligayahan mo, mamamatay yung negosyo mo, mamamatay trabaho mo, mamamatay kalusugan mo, lahat yun. Because we cannot mock God. Sa simpleng reason lang, nagkasala ako, aminin ko sa Diyos, lalapit ako sa Kanya, patatawarin niya yung kasalanan kong yun. Hindi yung patuloy, nagkasala na nga ako, patuloy pa akong magmamalaki sa Diyos. Anong pinagmamalaki ko? Doon ipapakita ng Diyos yung consequence ng pagiging rebelde ko sa Panginoon. Patuloy na naghahanap ng paraan ng tao para maiwasan ang parusa ng Diyos hanggang ngayon. Pinatawad ang kasalanan ko, pero remember, yung consequence ng wrong decisions ko, wrong action ko, dapat tanggapin ko yon. Dapat tanggapin ko yon para mabawasan o malubag yung puot ng Diyos. Ulitin ko kapag hindi ko tinanggap yung consequence ng kasalanan ko kahit pinatawad na ako ng Diyos, hindi ko tinanggap yung parusa niya, pagdidisiplina niya, iniiwasan ko, anong klase yun? Anong klaseng tao meron ako? Ngayon pag tinanggap ko yon, mahabag ang Diyos sa akin doon, aalisin niya ako doon. Aalisin niya ako, tutulungan niya ako doon. Pero kung patuloy ako magmamalaki sa Diyos, higit pa doon, hanggang pinakahuli, sabi ng Diyos, higit pa doon, pababayaan ka niya. Sabi niya, ibigay mo na yan sa demonyo. Akala ko pambahala ko ng Diyos kaya binibigay niya ako sa demonyo. Kasi bakit? Kasi pag binigay niya tayo sa demonyo, aalisin ng Diyos ang protection natin. Ano yung agenda ng demonyo? Ang demonyo dumating siya para magnakaw, pumatay, manira, ituloy yung gagawin niya sa iyo.
Anong resulta nun? Sira na buhay mo, sira na trabaho mo, kalusugan mo sira na, ninakaw na lahat, pati anak mo ninakaw na, pati asawa mo ninakaw na, ari-ari mo ninakaw na, and then patay na yung kaligayahan, patay na. Anong gagawin mo na lang? Isang pinto na lang maliit ang bukas. Ano yung pinto maliit na yan? Pag pumasok ka doon, ang Diyos nandun. Yun ang pag-asang, natitirang pag-asa ng Diyos. Baka sakali, sa sobrang kahirapan mo, babalik ka sa Diyos. At pagbalik mo, hindi ka susumbatan. Lilinisin ka niya, may sugat ka, gagamutin niya. I-encourage ka niya, tutulungan ka niya, makatayo ka uli. Ito yung Diyos natin. Ito yung Diyos na buhay na alam niya yung pinagdadaanan natin kung bakit. Sabi niya, everything was already prepared in advance. Sabi niya, hindi pa nangyayari yan, naghanda na ang Diyos ng paraan kung paano kanya ililigtas dyan, kung paano kanya gagabayan dyan. Konsensya, tinakpan na natin. Bigay na yung Diyos ang konsensya. Ano ginagawa natin sa konsensya? Sa guilt na yan. Di ba? Ang tinuturo ng mundo, sanayin mo na lang na magano ka, mag-excuse ka, mag-justify ka para hindi mo maramdaman yung guilt na yan. Di ba? Tapos ano pa yung tinuturo ng mundo? Ulit-ulitin mo. And then magiging kalos na yung maling yon. And then hindi ka makararamdaman ng guilt. Ito yung tinuturo ng mundo sa atin. And then tinuturo ng mundo sa ating mga lalaki, huwag mo nga aminin sa asawa mo. And then yung kasinungalingan na yon, makukonvince ka, nakala mo totoo na siya kasi paulit-ulit na pinractice mo sa mind mo na malinis ka, hindi mo ginawa yon, kaya turo ng mundo, huwag mo nga aminin sa asawang babae yung ginawa mo. Pero anong turo ng Diyos? Baligtad. Magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad. At yun ang tunay na solusyon, hindi yung turo ng mundo. Anong resulta nun? Unang anak nila, pinatay ang kapatid niya. Alam mo na yung kwento, di ba? Resulta ng kasalanan. Imagine mo magkapatid na dapat nagmamahalan, magtutulungan. And then, kung sino yung maka-advance, siya yung makapatay sa kapatid niya. Binigyan tayo ng maraming choices. Ito yung gusto ng mundo. Homosexuality, anong turo ng mundo? Choice niya yan eh. Di ba? Ito yung choice ko eh. Ito yung pinili ko. Ito yung gusto ko eh. Kaya sabi ng mundo, sabi ng tao sabi ng Diyos sa tao, sa matandang tao, sabi niya, buntot mo, hila mo. So ito yung sabi niya choices. Pero alam natin, na wala tayong capacity na piliin yung tama. Di ba yung memory verse natin, yung ni-recite ni Tintin ng isang araw? Nakalimutan ko, basta't yung kasi siya nag-recite nun eh. Sabi nga niya, hanggat hindi tayo dinala ng Diyos Ama kay Jesus, hindi tayo, parang gano'n ang sense niya, hindi tayo lalapit talaga kay Jesus. John 14:6, sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pinapipili tayong mga daan na choices. Sinabi ni Jesus, isa lang yung daan. Hindi si San Pedro, hindi si Virgin Mary, wala. Si Jesus lang ang nagsalita. Ako lang yung nag-iisang daan. Kung dito ka dadaan, sabi niya, yun ang tama, isa lang. And then sinabi pa ng Panginoon na merong dalawang klaseng daan. Yung malawak at saka yung makitid na daan. Pero yung makitid na daan to, siyempre makitid, ang hirap-hirap dumaan, pero ito yung tama. Itong maluwag, siyempre kahit na mag-bike ka pa pwede, tumakbo ka pwede. At sabi ng Diyos, dito sa maluwag na daan, marami dito yung gusto nilang daan kasi kahit na ano pwede mong gawin. Dito sa makitid na daan, parang siguro hindi tayo pwede magsabay kasi makitid siya. Pero konti lang dito. Pero ang punto ng Diyos, sinabi ng Diyos, gusto mong pumunta sa tama, gusto mong makarating sa paraiso, gusto mong makarating sa tagumpay, gusto mong makarating sa kasiyahan, ano man yung magandang inahangad natin, ito yung daan. At walang iba.
At ginawa na natin yon. Sinubukan natin sa Baclaran, sinubukan natin sa Quiapo, sinubukan natin sa Rosario, sinubukan natin sa Nobena, sinubukan natin tirik ng kandila. Lahat sinubukan natin. Ano nangyari sa buhay natin? At ikaw, kung hindi ka pa nakakaalis doon, alam mo kung ano yung pinagdadaanan mo. At kung ikaw nakaalis ka na doon, hindi ka na sa pagmamalaki na iba ka na. Pero alam mo kung anong hirap nun. Ngayon may kasama ka. Ngayon matatag ka. Ngayon meron kang peace of mind. In spite ng problema mo, nakakatulog ka. Pero nung wala ka sa tamang daan, alam mo yon. Alam mo yung kahit yung pera mo para mong nilalagay sa bulsang butas. Kaya sabi niya, parang wala lang. And then ayaw magpa-check up. Bakit ayaw magpa-check up ang ibang tao? Ayaw nilang malaman na may sakit sila. The same. Siguro, ganito na lang. I think nadidistract lahat eh. Kung sino yung gustong magano muna sa bata, doon sa cry room muna kayo. Isang mag-minister sa mga bata, isa sa mga leaders. Siguro babae. Pero yung ano, sino? I want to see hands. Ikaw at saka dalawa. Sino pa? Pero ito panunuorin nyo yung message mamaya sa YouTube. If not, you just sit down here. O kung panunuorin nyo mamaya, pakidalin mga bata doon sa ano. Kapag maingay, meron tayong biskwit doon. Huwag nyo namang isasalpak yung biskwit. Pwede nyo buksan yung, paki-assist yung aircon, baka hindi nalang buksan. Tapos mamaya kapag yung pag-giving na, ibalik sila rito. So kahit yung mga tao ayaw magpa-check up, kasi ayaw niyang makita yung status niya, yung karamdaman niya. So the same dito, ayaw mo magbasa ng Bible, ayaw mong makita yung status mo spiritually. At pag hindi mo nakita yung status mo spiritually, magugulantang ka na lang, emergency ka na. Parang sa karamdaman sa katawan. So karamdaman sa katawan, nagpa-check up ako, malalaman ko yung problema ko, magagawan ko ng paraan. Then spiritually, the same. Ayaw ko magbasa ng Bible, ayaw ko makinig sa sinasabi ni pastor, and then yung spirit mo, manghihina na. And then pag mahina na, malnourished na yan. Anong malnourished? Yung para mga taong Africa. And then pag malnourished na yan, siyempre magigisakitin na yan. And then magugulantang ka na lang, yun na nga, nasa verge of death ka na, ibig sabihin, grabe ka na, emergency ka na. Yung konsensya, ito yung barometer na nilagay ng Diyos sa atin. Kapag naramdaman mo ito, pakiramdaman mo, wag mong palitan, wag mong takpan, at wag mong takbuhan. Ito yung spirit mo na nagsasabi na mali yung ginawa mo. Ito yung konsensya mo nagsasabi na sana mag-umihi ka ng tawad sa Kanya. Sana patawarin mo siya. Ito yung alagaan ninyo. Ito yung mag-aalaga sa moralidad ng tao, lalo na dito sa kaisipan na natin, na napaka-powerful niya. Anong gagawin mo lang? Kapag nakonsensya ka, pakiramdaman mo, and then manalangin, God, bakit ang bigat-bigat po ng dibdib ko, minura ko lang naman siya. Diba? Bakit, Panginoon, ang bigat-bigat ng dibdib ko, hindi ko lang naman binayaran yung utang ko sa Kanya? Then ikaw mismo malalaman, kakausapin ng Diyos, yung konsensya mo, may ginawa kang mali, at pag inayos yun, makita mo, mapapalitan ng joy yon, ng kapayapaan, at sunod-sunod na yun, yung tagumpay na inahanap mo sa mundo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Mas yung konsensya natin, mas nakokonsensya pa tayo pag health conscious ka na kumain ka ng French fries. Pero hindi ka nakokonsensya doon sa taong nasaktan mo yung damdamin niya. Doon sa taong minura mo, yung magulang mo na hindi mo man lang nirespeto, hindi mo sinunod. Na kung minsan distorted na tayo even as Christians. Mas nakokonsensya tayo ng malilit na bagay, pero yung malalaking bagay hindi natin iniintindi. Inaalisan ng pagkakataon ng tao sa pagkakataong magsisi sa kanyang kasalanan. Ito yung resulta nun. At kapag hindi ito nangyari sa buhay natin, ito hindi inalis sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kasi yung kalakip o kakambal ng paghingi ko ng tawad sa Diyos, ito yung pagsisisi, itong repentant, ito yun. Hindi yung, God, sorry sa ginawa ko, hindi ganon. Sinong niloloko mo? Di ba? Hindi ganon. Sabi ng Diyos, pagsisihan mo yung kasalanan mo, at ang Diyos ay mahahabag sa iyo, at bibigyan kanya ng panibago. Burado na yon, kakalimutan na niya yon. Kahit karami yan, kakalimutan niya yon. Bibigyan kanya ng pagkakataon
At yun, sa gabay ng Diyos, makita mo, magiging bagong, nilalang ka, bagong tao ka. Judaism, sino yung mga Hudyo na yan sa Israel? Ito yung mga pinili ng tao. Hindi sila naniniwala na namana natin ang mga kasalanan ni Adan. Hanggang ngayon, marami sa kanila nandito pa rin sila sa ganitong kapaniwalaan. Na ibig sabihin, yung kasalanan mo, magulang ako, hindi ko pananagutan. Hindi na sila naniniwala na namana natin yung kasalanan ni Adan. Hindi sila naniniwala sa original sin. Ano yung original sin? Yung kasalanan nila Adan, Eva. Di ba pinasa natin kanina? Nang dahil sa kasalanan ng isang tao, napasa na hanggang ngayon sa atin yung kasalanan na yon. Ayaw nilang aminin ang tunay na sitwasyon ng tao na nangangailangan ng Jesus Christ na tagapagligtas. Ito karamihan kahit sa ating mga Pilipino. Parang hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko pagkain. Oo nga. Kahit naman bigyan kita ng pagkain araw-araw, dating araw mamamatay yung katawan mo, tama? Pero yung kaluluwa mo, si Jesus lang ang pwede magligtas niyan. Okay, nabuhay ka nga dito masarap sa lupa, pero sabi niya habang panahon ka naman nasa impyerno. Hindi mo maliligtasan yun. Dalawa lang yung pupuntahan natin, langit o impyerno. Sa langit kasama mo ang Diyos. Walang gutom, walang sakit, walang away, walang lungkot, walang luha. Lahat yun. Kasi paraiso nga. Pero doon sa impyerno, ito lang yung pupuntahan ng mga tao, hindi naniwala. Penitensya ang utos nila. Magpipinitensya na lang ako para bayaran yung kasalanan ko. Kaya hanggang meron tayo nagpapasa ng krus, meron yung nagsasalibat-bat ang tawag sa amin. Na ibig sabihin, binabayaran nila yung kasalanan nila, papakok sa krus. Hindi po pwede yun. And then, indulgence. Ano itong indulgence na to? Lahat tayo, bansa natin nasa Catholic, ang pinakapundasyon natin. Ano yung indulgence na yan? Natatandaan nyo yung si Martin Luther, yung pinag-aralan natin, kung bakit siya parang in-excommunicate ng mga Catholics. Catholic siya, nag-aral siya ng seminary. And then sa pag-aral ng seminary, parehas na Bible naman ang ginagamit natin sa Bible nila eh. Si Martin Luther, na-discover siya, pinabasa niya, bakit parang hindi consistent yung sinasabi dito ng pamumuhay naming mga nasa seminary. And then nagsimula siyang mag-question, nagsimula siyang gusto niyang sundin yung nababasa niya sa Bible. Kung bakit hindi lang siya, tiniwalag siya, pero at the end of the story, ang kagustuhan ko doon, inilibing siya doon pa rin sa simbahan na pinagpaparian niya. So ibig sabihin, hindi pa rin siya talaga inalis doon. Kaya lang, kapag may party-party sa Vatican, hindi siya invited. Siyempre, wala na siyang mga regalo coming from Vatican. Ibig sabihin, yung church niya malamang, self-sustaining na siya. Yung mga tao na lang doon, sila nagsusustain sa kanya, pati sa simbahan. Ano itong indulgence na to na kinalaban ni Martin Luther? Nung tinatayo yung isa sa pinakamagandang tourist destination sa Rome, yung St. Peter Basilica, di ba? Napakaganda ng St. Peter Basilica. So ma-imagine mo, dahil sa ganda niya, gaano karaming pera ang kailangan nilang malikom. So magmula sa Pope, sabi niya, nagbigay siya ng karapatan sa lahat ng pari sa buong mundo, hindi lang sa kanila, sa buong mundo, na pwede silang magbenta ng indulgence. At ang pangako sa kanila, kung ano man yung benta mo ng indulgence, sabi niya, meron kang parang komisyon. O siyempre, ako na pari, kailangan ko na simbahan na yon. So lahat ng pari sa buong mundo, in-adapt nila ito para maka-raise sila ng malaking halaga para may patayo yung St. Peter Basilica. Ano yung binebenta nila? Kabayaran ng kasalanan. Kaligtasan. Imagine mo yon. Kung ikaw naintindihan mo yung sinasabi ni Jesus ngayon, pwede ko palang bilhin yung kaligtasan ko? And kaya sa kanila, merong partial indulgence kung konti lang ang pera ko. Kung mayaman ako, merong full. Bibili ako ng full indulgence. Ibig sabihin, kapag namatay ako, hindi na ako dadaan sa purgatorio para bayaran yung kasalanan ko bago pumunta ng langit. At alam natin, walang purgatory. At alam natin, kapag namatay kang makasalanan, sa impyerno ang tuloy mo, pero pag namatay ka na binayaran ni Jesus, yung kasalanan mo, ang regalo mo, pupunta ka sa langit. Kaya sabi ni Jesus, today, nung bago siya mamatay sa cross, today, sabi niya dun sa isang magnanakaw, you will be with me sa langit. So nung mamatay sila parehas, nung mga 3:00 ng hapon na yon, pumunta sila ng langit.
So itong indulgence na to, sabi niya, bibili ka ng kapatawaran ng kasalanan mo at tayo, salamat sa Diyos, naintindihan na natin yon. Na hindi ko mabibili yung kabayaran ng kasalanan ko, hindi ko mababayaran yung kasalanan ko. At kapag naintindihan ko yon, mawawala anumang pride na titira sa sarili ko, magkakaroon akong kapakumbabaan na Panginoon, kailangan po kita. Ito yung St. Peter Basilica. Imagine mo, para ma-raise nila yung ganong kalaking halaga, kailangan nila magbenta ng indulgence. At pag mayaman ka, of course, bibilin mo yung, at ang ano pa doon, kung meron akong lolo na namatay na maraming centuries na nakaraan, tapos hindi ako sure na nasa heaven siya, pwede ko siyang ibili ng indulgence. Mayaman ako eh. Imaginein mo yon. Ako naman ngayon, confident ako na pag nakilala ko si Kristo, confident ako na Christian ako, magkikita kami ng lolo ko sa langit. And someday, God will prove it to you. Bakit? Hindi yan ang sinasabi ng Diyos. At hindi sila Diyos ang mga nagsabi niyan. Kaya sabi niya, ingat ka. Mas madami ang nagawang mabuti kaysa masama, makapunta ka ng langit. Diba? Katuruan. Hindi naman ako pumapatay ng tao. Hindi naman ako nagnanakaw ng bangko. Nagnanakaw lang naman ako sa wallet ng nanay ko, di ba? Konti lang may salapi yung kasalanan ko. So pag tinimbang mo ako, mas malaki yung kasalanan nun, no? Di ba? Hindi ako. So yung pag tinimbang ka, ay konti lang. So tinuturo nila, alam din hindi. Yung nagnakaw ng piso, nagnakaw ng 1 milyon, sa mata ng Diyos, pareho lang kasalanan yon. Kasalanan lang parehas siya. Hindi mas malaki yung kasalanan nung nagnakaw ng 1 milyon. Ang pinag-usapan ng Jesus, sino nagkasala? Pag tinanong ni Jesus, sino nagkasala? Ako po. Kahit ako. Sinong maraming kasalanan? Ako po. Sino pa nagkakasala ngayon? Ako po. Sinong gusto ng kabayaran ng kasalanan? Wala na. Dapat ako po. Kailangan ko po ng kaligtasan. Kailangan ko po ng regalo. Dapat di ba ganon? Ako po, pahingi po ng libreng regalo mo. Pero asan? Asan, sabi niya, Panginoon? Sabi niya, mag-sorry ka lang kay God. Nagnakaw ka, minura mo yung tatay mo, tapos sabi ng pastor, humingi ng tawad sa nanay mo. Nay, sorry po. Hindi ko alam kung pride lang yon. Hindi ko alam kung ano yan. From the beginning, Diyos na naglalang ng napakagandang lupa, lahat ng kailangan mo, paraiso nga, walang karamdaman, walang dumi, walang virus, walang gutom, walang iyak, walang lungkot, lahat nandun na. And then nagkasala ka, God, sorry po. Ano man lang hinihiling ng God? Umigay mo lang kapatawaran, pagsisiyan mong kasalanan mo, talikuran mo yon. Mari ko ulitin mo uli, pero wag naman sorry lang. Kahit sa magulang mo, wag naman sorry lang. Nasamahan mong, hawakan mo yung kamay niya, okay, sabihin mo, sorry po, nagkasala po ako, patawarin niyo po ako, di ba? O dagdagan mo ng yakap, di ba? O dagdagan mo ng peace offering, kahit na ice candy lang, di ba? Yung ganon, na talagang makita mo, meron kang talagang tunay na pagsisisi, pag-aamin na mali yung ginawa mo, hindi yung simpleng sorry lang. Tapos ang pinakamasaklap, hindi ko kailangan tagapagligtas, okay naman po ako, pastor eh. Okay. Pagdating ng araw, nasa langit ako, makikita ka sa impyerno. Ngayon mo sa akin sabihin yan. It's too late na. Kahit na ipagtirik ka ng kandila na mga pamilya mo araw-araw, ipamisa ka araw-araw, wala nang magbabago kasi magdidesisyon ka ngayon. Kasi mamaya bukas wala ka na. So kapag naririnig mo ito ngayon, hindi ka pa nag-decide, wala ka pang tatak, hindi ka pa mananampalataya sa Diyos. Ngayon mag-decide ka na, Panginoon, patawarin mo po ako sa kasalanan ko. Salamat po, binayaran mo po yung kasalanan ko sa krus ng Kalbaryo. Gusto ko po maging anak mo ngayon.
Gusto ko po tanggapin yung regalo mo na buhay na wala hanggan. Kahit yun lang, kahit nabali-baligtad, kahit konti lang yun sa puso mo. Gusto ko po, Panginoon, maawa ka po, tulungan mo po ako. Kahit yun lang, kahit hindi mo mabigkas yung pag nakita ng Diyos sa puso mo, na nagpapakumbaba ka na, nakikita niya, kailangan mo ang Diyos, yun. Yun ang pinaka-the biggest miracle na gagawin ng Diyos sa'yo. Bigla ka na lang magtataka, parang meron kang relationship kay God. Kasi bakit? Sa oras na yon, isusulat yung pangalan mo sa libro ng buhay. Sa oras na yon, ipapadala ng Diyos yung banal na Espiritu niya, titira dito sa puso mo. At ito yung tutulong sa iyo araw-araw. At magugulat ka na lang, kailangan ko pala talagang tagapagligtas. Romans 5:12, ulitin lang natin, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano yung kasalanan sa Diyos? Paglabag sa kagustuhan niya. Pambabastos, hindi pagrespeto sa karakter ng Diyos na nagmahal sa atin. Ang kasalanan sa Diyos ay ang hindi makiayon sa ugali at sa utos ng Diyos. Anong kabaligtaran nito? Yung nagre-rebelde sa ugali ng Diyos, nagre-rebelde sa utos ng Diyos. So anumang paglabag mo, hindi lang sa utos ng Diyos, kundi dito sa ugali niya. Banal siya. Paano mo binabastos ang kabanalan ng Diyos? Na nasa presensya kanya, wala man siya makitang respeto. Di ba? Naririnig mo yung salita ng Diyos, nakikita niya yung puso natin. O nakikita rin niya yung nasa isip natin. Anong nasa isip mo? Di ba? Wala yung respeto sa Panginoon. Nagkakasala tayo kapag, una, nag-iisip ng masama. Inisip pala natin yung masama, nagkakasala na tayo. Pangalawa, nagsasalita ng masama. Nagsimula sa isip, kaya nga sabi niya, huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito, bagkus hayaan mo ang Diyos, baguhin niya itong pag-iisip na ito. Yun lang yung paraan. Hindi natin kayang baguhin perfectly, pero ang God kaya niya. So nag-isip ka ng masama, nagsalita ka ng masama, gumagawa ka ng masama. Hindi naman paggising mo, pumatay ka na lang ng tao eh. Hindi naman paggising mo, bigla ka na lang nangupit. Diba? Inisip mo yun eh. Pinlano mo yun eh. Then kinuusap mo yung sarili mo nung gagawin mo eh. And then later tong ginawa mo pa. At ang pang-apat, apat lang to, hindi ginagawang mabuti. Inisip mo yung masama, nagkasala ka na, nagsasalita ka ng masama, gumagawa ka ng masama. Pati yung hindi mo ginagawang mabuti ay nagkakasala ka. Tinatawag nilang sin of commission. Ito yung kinukumit. Ibig sabihin, yung hindi mo dapat gawin, pero ginawa mo. Yun ang sin of commission. Nakakasala ka. And then meron sin of omission. Yung hindi mo ginawa. Mabuting bagay na hindi mo ginawa, kasalanan din yon. Hindi ka nagbasa ng Bible, kasala ka. Hindi ka nanalangin, nagkasala ka. Hindi gumawa ng mabuti, nagkasala ka. Hindi mo pinatawad yung kaaway mo, nagkasala ka. Hindi mo minahal yung kaaway mo, nagkasala ka. Ang dami pa nun. Lahat ng hindi natin ginagawang mabuti, these are sin of omission kasi hindi mo siya ginawa. Yung dapat mong gawin, hindi mo siya ginawa. Hindi nagpapasalamat, number one, sa 21st century, ito yung number one siguro na kasalanan natin, even as Christians. Hindi tayo ligtas dito. Yun, ungrateful, di ba? Ano lang eh, kung minsan, ano lang yung thank you, parang ano lang, parang pasagi, parang pag pumunta ka ng fast food, sabi nagliligpit siya, thank you for coming, sir, di ba? Parang ganun lang. Yung tunay doon, thank you for coming, sir, come again. Dapat ganun ang tunay, di ba? Pero kita thank you for coming, sir, come again. Di ba? Ganun lang, oh. So kung tayo Christian, ganun din naman tayo kung minsan, di ba? Na, kailan kayo, hindi ko kayo sinusumbatan na, gusto ko lang matutunan ninyo. Hindi panunumbat to, pero kailangan, ang bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga, di ba?
Hindi sa nag-ano ako, kailangan nyo matuto kasi kawawa yung magiging pastor nyo in the future. October is a pastor's month. Pastor's Appreciation Month. Sa Tarlac may nakaalala sa akin. Day 1, baka merong makaalala sa akin. Day 2, abay, umubos ang buong buwan. Wala man lang nagpasalamat. Sabi ko, God, failure ba ako? Wala pa akong nagawang mabuti sa flock mo. Of course, aming mga pastor, parang ano yun eh. Parang yun lang yung ano namin, ibig sabihin, may nagawa akong mabuti sa inyo. Meron kayong dapat na ipasalamat man lang sana. Isang buwan. Kuminsan kami mga pastor, nag-iiyakan kami. O ako rin po pastor, sabi niya, alam mo, may nakaalala sa akin, bata pang balit, di ko nga alam, napulot lang niya yun eh, parang ganon. Pero in fairness naman, dati nasa Gomez, meron pang gumagawa ng mga banner, di ba, may mga regalo pa, ganyan. Pero itong late ilang years, namimiss namin yung ganon. Hindi naman para hindi ano lang yon, kasiyahan ng pastor yon na sana parang proof siya na parang sinasabi nyo sa pastor ninyo, may nagawang mabuti yung pastor ninyo sa inyo. Yun lang naman yun, hindi naman nag-expect ng regalo, hindi naman Kaya lang ito yung pampasaya ng pastor sana na nag-a-affirm na maganda yung ginagawa pastor, mabuti yung ginagawa. Pero kung wala, napapa-question kami na mukhang wala kami nagagawang mabuti. Imagine mo yon dati. Dati ginawang yon, Appreciation Sunday. Halimbawa, third Sunday of the month. Siyempre, ang tendency, malamang maraming pastor, 0. Huwag ginawang mahaba, 1 month. Hindi, wala nakalala. Kasi nga, naintindihan ko, medyo mahina tayo dito sa pagpapasalamat. Yung ungrateful heart, medyo prevalent. Lahat bigay ng Diyos, ito yung para maging magpagpasalamat tayo, huwag mong kakalimutan, lahat ng meron ka, bigay ng Diyos, and then huwag mong kakalimutan, kasunod nun, para sa Diyos dapat. Remember si Absalom, anak ni Haring David, di ba? Haring David, napaka-close na kay God, napakabuting ama. Alam niyo kung paano siya nagluksa nung mamatay yung anak niya. Pinagbilid niya, pag nakita niyo yung anak ko, this is Absalom. Pag nakita niyo, huwag niyo siyang papatayin. Pinagbilid niya. Pero pinatay pa rin siya ng mga tauhan ni Haring David. Pero ang gusto kong ipakita dito, mabuting ama si David kay Absalom. Pero alam niyo na paano niya pagtangkaang patayin ang tatay niya, si David. So the same sa atin, meron tayong ganong klaseng puso kuminsan. Ang kasalanan sa Diyos ay sumisira o nagdudumi sa pagkabulok ng tao. Remember si Daniel, yung last series natin, yung word na defile, yung kasalanan nagdi-defile. So si Daniel, pinanindigan niya, ayaw niyang ma-defile, ayaw niyang marumihan yung katawan niya kapag kinain niya yung pagkain ng hari o yung alak ng hari. Bakit madi-defile o bakit madudumihan si Daniel doon? Kasi yung pagkain ng hari, bago ipakain sa kanya, maghahandog doon sa altar ng kanilang Diyos-Diyosan. So dahil nahinandog yun sa Diyos-Diyosan, madi-defile. So ito yun. Ang kasalanan, ito yung nangyayari sa atin. Ang kasalanan, pinaparumi ka. Kung makikita mo dati, kahit na Kristiyano ka, di ba? Kapag holy ka, makita mo yung araw mo maganda, maayos, di ba? Maayos ka, yung mood mo maayos. Pag tumingin ka sa salamin, di ba? Parang ayaw mo nang umalis. Parang kinukurot mo pero nakukurot mo yung salamin, di ba? Pero kinukurot mo lang yung nakikita mo kasi nakukyutan ka, di ba? Pero kapag nagkasala ka, makita mo, para ka ng ubas, dati ubas ka, naging pasas ka na. Di ba? Parang haggard ka, kulukulubot, di ba? Yung mga ganon. Ito yung bunga ng kasalanan na nagpaparumi sa tao. So pagtatapos natin, ang kasalanan ay ang paglabag sa utos ng Diyos at paglapastangan sa ugali ng Diyos. Ang kasalanan sa ating Pilipinas, yung mga nakikinig, hindi para ipamukha o masaktan tayo, pero yung katotohanan na paglapastangan natin sa Diyos dito sa Pilipinas, yung pagsamba natin sa tamang Diyos. Kilala natin si Jesus na Diyos siya, pero yung pagsamba natin, kinasusuklaman niya. Paano niya kinasusuklaman yon? Na meron tayong cross na sinasamba, nakapako pa rin si Jesus hanggang ngayon.
And then meron tayong pinupuntahan na hanggang ngayon nakaburol pa rin si Jesus. And then, ito yung paglapastangan sa Diyos. And then parang hindi tayo kontento, hindi sapat si Jesus. So nilalagyan natin siya ng ibang mga Diyos-Diyosan. Ito yung paglapastangan sa tunay na Diyos. At siyempre yung paglabag sa utos ng Diyos, unti-unti natin pinagsusumikapan yan, di ba? Iniiwasan na natin, alam natin na masamang magsinungaling, pero binabawasan natin yan unti-unti. Process yan eh. Proseso yan na eventually, by the grace ni God, magiging successful tayo sa pagiging banal natin. So paano natin gagawin yon? Walang shortcut. Go back, magbasa ng Bible. Hindi pa damihan, konti-konti lang. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay buhay. Kahit na binasa mo lang siya, may ginagawa siya sa iyo, hindi mo naintindihan yon. And then dahil sa binasa mo yan, natutuwang Diyos sa iyo, nalulugod siya, hindi ka malulugi. Hindi ka malulugi. Aside from sa nandyan lahat ang dapat mong gawin, ang dapat hindi mo gawin, kapag sinunod mo yon, magiging maayos yung buhay. Kaya wala siyang shortcut. Kung paano mo kailangan kumain ng kanin at ulam para lumakas ang katawan mo, kailangan mo magbasa ng Bible para lumakas ang espiritu mo. Ito yung spiritual na pagkain natin. So walang shortcut. Gusto mo maging spiritual na tao, gusto mo maging banal, hindi mo pwedeng tanggalin ito sa buhay mo. Pag nagbasa ka ng Bible, kinakausap tayo ng Diyos. Kapag nananalangin tayo, kinakausap natin ng Diyos. Kung parati natin ginagawa yon, meron tayong constant communication, magiging very intimate o very close ang relationship natin sa Panginoon. At panghuli, ipamalita ninyo, ikwento ninyo, walang ibang way para maligtas ang tao. At ginawa na ng paraan ng Diyos yun para maligtas ang tao. Ang kailangan na lang ng Diyos, manampalataya na binayaran na ni Kristo yung kasalanan mo. At nasa iyo na yon, nasa iyo na yung decision na yon para ikaw ay maligtas. At ang kailangan natin gawin, sabi ng Diyos, huwag tayo maging makasarili. Kung ikaw ay ligtas na ngayon, huwag dapat mamatay sa iyo yung magandang balita. Dapat ipangaral mo pa yung magandang balita, kahit text lang, kahit anumang meron ka, isama mo siya at lalo kang pagpapalain ng Diyos ng load kasi ginagamit mo yung cellphone mo para sa kabutihan. So tayo tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa salita mo na tunay nga po na iniwan mo po sa amin para maging gabay po namin. At Ama, salamat din po, O Diyos, na alam po namin na may ginawa ka po sa amin. Kaya idikit mo nga po yung salita mo, O Diyos, sa puso po namin para hindi magaw ng kaaway. At salamat po sa pagkakataon na maibalik po namin sa iyo yung portion po ng pagpapala mo sa pamamagitan po ng tithes and offering po namin. Panginoon, tulungan mo po kami maging good steward sa pamamahala po ng lahat ng pinagkatiwala mo po sa amin. At katulad ng pangako mo, O Diyos, sa pagtanggap mo ng pagpapalang handog po namin, ikaw po yung magpala doon sa naghandog, katulad ng pangako mo, siksik, liglig, umaapaw, wala pong mapaglagyan. Tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng mga tithes and offering po namin. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I can
Baka meron tayong first timer, pati na yung mga nasa bahay o kasama nyong tawag nila yung watch party. Bakit di natin sila kantahan? Ay, si June pala. First time ni June, no? To the family, we're glad that you have come to share your life with us Isuot nyo yung mask nyo. as we go. In love and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Welcome po! Tayo po'y tumayo para sa benediction. Ama, salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. Salamat po kay June na nakapag-worship po sa amin. Dalangin ko po, Diyos, na kumilos ka po sa buhay niya, pati na po yung mga first-timer nasa sa ibang lugar. Pati na po kami, O Diyos, salamat po sa pagpapala mo po sa bawat isa po sa amin. Ama, pagpapalang galing po sa iyo, iniling po namin, at pagpapalang galing sa iyo din po, binabahagi ko po, hindi lang po yung mga nandito, kundi po yung mga sumasabay po sa amin sa live streaming, pati na po yung mga maaring mamaya sa YouTube version, pati na po maaring bukas po yung mga kaibigan po namin nasa ibang bansa, O Diyos. Lahat po kami, Ama, ay abutin mo po na yung mapagpalang kamay. Wala ka pong lalampasan, ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Follow Jesus. Take up The cross every day. Don't be ashamed. Say that you know the end. Count The cross, and take up your cross and follow Him. Take up your cross And follow Jesus. Take up Your cross every day. Don't be ashamed. Say that you know the end. Count the cross and take up your cross and follow Him. Don't be ashamed. Say that you know the end. Count the cross and take up your cross and follow Him. Count the cross and take up your cross and follow Him. Count the cross and take up your cross and follow Him. Thank you. God bless you.